Kapag sinabi sa ating mga senior na may diabetes ka, agad itong sinusundan ng babala, iwasan ng matamis. At sa takot, marami sa atin ang tuluyang lumalayo sa mga prutas. Hinog na saging? Delikado raw. Mansanas? Masarap pero baka magpataas ng blood sugar. Ubas? Wag na lang daw. Parang lahat ng matamis kaaway na agad. Pero, totoo ba yan? Ang hindi sinasabi ng karamihan ay ito. Hindi lahat ng tamis ay pare-pareho. At hindi lahat ng prutas ay dapat iwasan. Ang ilang prutas, oo, kahit matamis, ay may taglay na sangkap na pwedeng tumulong pababain ang blood sugar, magpakalma ng pamamaga sa katawan, at magbigay ng lakas at sigla sa katawan ng isang senior. Ang susi? Fiber, natural na antioxidants, tamang kombinasyon ng tubig at fructose, at higit sa lahat, moderasyon. Ang layunin ng video na ito ay hindi para sabihing kumain ka ng kahit anong prutas. Ang layunin natin ay ituro kung alin ang pwede. Alin ang pwedeng isama sa routine mo nang hindi ka nangangamba. Kasi dito sa gintong edad, ang gusto natin ay hindi takot, kundi kaalaman. Hindi pagbawal, kundi paggabay. Ang 5 prutas na ibabahagi namin ngayon ay karaniwan mong makikita sa palengke, hindi exotic, hindi imported. Pero may mga katangiang hindi mo aakalaing makakatulong sa blood sugar. Kaya kung ikaw ay senior na matagal nang iniwasan ng prutas dahil sa diabetes, baka panahon na para balikan ito. Hindi dahil sa katamisan nito, kundi dahil sa sustansyang kayang ibalik ang ginhawa sa katawan mo. Maraming matatanda ang nagbahagi ng kanilang karanasan. Simula nang isama nila ang ilang piling prutas sa kanilang almusal, napansin nila na mas maayos ang kanilang pagdumi, mas kalmado ang kanilang pakiramdam, at unti-unting naging mas balanse ang kanilang enerhiya sa maghapon. Ang simpleng hiwa ng prutas, kapag tama ang pagpili at pagkain, ay maaaring maging kaalyado mo sa bawat araw. Kaya bago tayo magpatuloy, may tanong ako sa iyo. Anong prutas ang kinatakutan mong kainin simula nang nagka-diabetes ka? Mansanas ba? Ubas? Saging? Ikwento mo sa comment section. Dahil baka ang takot mong iyan ay takot din ng iba. At ang kwento mo ang siyang maging lakas nila. Ngayon, huminga ka ng malalim, buksan ang isipan, at alalahanin mo, ang kalusugan ay hindi tungkol sa paglayo sa lahat ng masarap. Minsan, nasa tamang pagpili ang tunay na pag-aalaga sa sarili. Tara, simulan na natin ang unang prutas. Isang strawberry, matamis pero matalino. Si Aling Nerissa ay 72 anyos. Sa loob ng 5 taon, mula nang siya'y madiagnose na may type 2 diabetes, halos hindi na siya lumapit sa kahit anong prutas na may tamis. Baka tumaas ang sugar ko, ang laging dahilan. Pero isang araw, habang nililinis ang lumang photo album, natagpuan niya ang litrato nila ng asawa niya. Nakangiti habang kumakain ng strawberry sa isang picnic sa Baguio. Mula noon, nagdesisyon si Aling Nerissa na subukan ulit ang prutas na minsang nagpapaalala ng saya. At laking gulat niya, hindi lang alaala ang naibalik, kundi pati ang ginhawa sa katawan. Hindi alam ng marami, pero ang strawberry ay isa sa mga prutas na may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito mabilis, nagpapataas ng blood sugar. Ayon sa pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng strawberries ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng insulin response. Ito ay dahil sa taglay nitong anthocyanins, isang uri ng antioxidant na nagbibigay din ng matingkad na pulang kulay sa prutas na ito. Sa bawat kagat, hindi lang tamis ang makukuha mo. May fiber din ito na tumutulong sa digestion at nakakatulong para sa mga seniors na may problema sa pagdumi. Ang isang tasa ng sariwang strawberry ay may halos 3 gramo ng fiber at mababa sa calories. Isang merienda na hindi mabigat sa tiyan pero malaki ang naitutulong sa katawan. Bukod sa pisikal na benepisyo, may emosyonal ding epekto ang pagkain ng strawberry. Ang pamilyar na lasa nito ay madalas nagbabalik ng masasayang alaala. Summer sa probinsya,
family reunion, o simpleng handaan kasama ang mga apo. At para sa mga senior na kadalasang nakakaramdam ng lungkot o pangungulila, ang ganitong uri ng sensory memory ay napakahalaga. Pero paano ito kainin ng tama? Ang payo ng mga doktor, huwag kainin ng mag-isa ang strawberry kung may diabetes ka. I-pair ito sa protina tulad ng plain Greek yogurt o ilang piraso ng almonds. Sa ganitong paraan, bumabagal ang pag-absorb ng asukal sa dugo at tumataas ang pakinabang. Isa pa, huwag abusuhin, tamang dami lang, mga 5 hanggang 8 piraso kada kainan. May mga doktor sa Pilipinas at Amerika na nagsimulang irekomenda ang strawberry bilang bahagi ng Smart Fruit Choices para sa mga may diabetes. Hindi dahil gusto nilang ibalik ang lahat ng tamis sa pagkain, kundi dahil gusto nilang bigyan ng mas matalinong alternatibo ang mga pasyente. Dahil ang solusyon ay hindi laging paghihigpit, minsan nasa tamang pagpili lang. Kaya kung ikaw ay tulad ni Aling Nerissa na minsang umiwas sa strawberry dahil sa takot, baka panahon na para bigyan mo ito ng panibagong pagkakataon. Hindi mo kailangang bumalik sa matatamis na cake o soft drinks. Pero kung may isang bagay na pwedeng magbigay ng konting saya sa iyong araw, konting nutrisyon sa iyong katawan, at konting alaala sa iyong puso, bakit hindi? Subukan mong isama ang ilang strawberry sa iyong almusal bukas. Ilagay sa ibabaw ng oatmeal o ihalo sa malamig na tubig na may kaunting mint. Simulan mo sa maliit pero tiyakong mararamdaman mo ang kaibahan. Hindi lang ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa muling pagtitiwala sa sarili mong katawan at sa mga bagay na minsang inakala mong dapat iwasan. Dalawang grape, maliit pero makapangyarihan. Sa unang tingin, parang hindi mo aakalain na ang maliit na ubas ay may taglay na malaking kapangyarihan. Pero sa mundo ng kalusugan ng senior na may diabetes, ang simpleng ubas ay isang prutas na dapat kilalanin muli. Hindi man ito mukhang gamot, pero ayon sa siyensya at karanasan ng marami, ito ay may kakayahang tumulong sa katawan sa paraang hindi mo inaasahan. Ang sekreto ay nasa balat ng ubas. Ayon sa mga pag-aaral, ang balat ng ubas ay mayaman sa isang compound na tinatawag na resveratrol. Isa itong natural antioxidant na may kakayahang mapabuti ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nagiging mahusay ang pagtugon ng katawan sa insulin. Para sa mga taong lampas sa 60, kung kailan nagsisimula ng bumaba ang natural na function ng insulin, ang epekto nito ay napakahalaga. Isang senior na si Mang Feliciano, 68 anyos, ang nagbahagi ng kaniyang kwento. Matagal siyang umiiwas sa ubas dahil sa tamis nito. Pero isang araw, habang nasa grocery, napabili siya ng ubas para sa kaniyang mga apo. Sa halip na hindi kainin, tinikman niya rin. Tinuloy-tuloy niya ito araw-araw, pero sinabay sa ilang piraso ng keso bilang merienda. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin niyang hindi siya madaling mapagod. Mas magaan ang katawan, mas mababa ang craving sa matatamis na soft drinks. Nang ipasuri ang blood sugar, bahagyang bumaba. Bilang merienda, ang ubas ay madaling kainin at dalhin, pero may tamang paraan para ito'y maging kapaki-pakinabang. Una, iwasan ang labis na dami. Limitahan sa 10 hanggang 15 piraso o isang maliit na tasa. Pangalawa, i-pair ito sa protina tulad ng almonds, cottage cheese o itlog. Sa ganitong paraan, mas bumabagal ang epekto ng asukal sa dugo at mas tumatagal ang sigla ng katawan. Bukod sa blood sugar, may epekto rin ito sa sirkulasyon ng dugo. Ang resveratrol ay kilalang tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagbabawas ng oxidative stress. Kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit ng binti, mabigat na pakiramdam sa gabi, o madaling pamumulikat, ang ubas ay maaaring makadagdag sa solusyon. Hindi ito milagro. Pero kapag sinamahan ng tamang pagkain at kaunting ehersisyo, ito ay may aambag na ginhawa. Sa emosyonal na aspeto, ang ubas ay may hindi mapaliwanag na saya.
Marahil dahil ito'y laging kasama sa masasayang alaala, handaan, outing, o simpleng bonding sa kusina. Kaya ang pagbabalik nito sa iyong mesa ay hindi lang pampalusog, kundi pampasaya rin. Kung nais mong subukan, pwedeng gumawa ng simpleng snack box, ilang pirasong ubas, kaunting mani o keso, at malamig na tubig na may pipino. Madaling dalhin, mabilis kainin, at hindi nakaka-guilt. Tandaan lang, huwag sobrahin, huwag hayaang mainit sa araw. Mas mainam kung malamig at presko ito kainin. Ang ubas ay paalala na hindi lahat ng matamis ay kailangang katakutan. Minsan, nasa paraan ng pagkain ng susi. Kaya sa susunod na makita mo ito sa palengke, huwag na agad umiwas. Tingnan mo muna ng may bagong pananaw dahil ang maliit na ubas maaaring magdala ng malaking ginhawa. 3 mansanas tahimik pero tagapagtanggol. Si Ma'am Leticia ay 66 na taon, dating guro sa elementarya at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtuturo bilang tutor sa kanyang mga apo at mga batang kapitbahay. Bagamat retirado na, nananatiling aktibo ang kanyang isip at katawan. Pero may isang bagay na palaging iniingatan ni Ma'am Leticia, ang kanyang blood sugar. Bata pa lamang siya ay may family history na sila ng diabetes, kaya simula't sapul, maingat na siya sa pagkain. Ang mansanas na dati akala niyang simpleng baon lang sa recess, ay naging isa sa pinakamaasahan niyang kasama sa araw-araw. Tahimik kung tutuusin ang mansanas. Walang kasing tingkad ng kulay tulad ng dragon fruit o kakaibang hugis gaya ng mangosteen. Pero sa loob nito, may lakas na hindi agad nakikita. Ayon sa mga pag-aaral, ang mansanas ay may mataas na antas ng soluble fiber, lalo na ang pectin, na siyang tumutulong sa pagbabagal ng pag-absorb ng asukal sa dugo. Ibig sabihin, kung isasama ito sa pagkain, maaaring hindi agad tumaas ang blood sugar level. Isang mahalagang benepisyo para sa mga seniors na may diabetes. Isa pa, ang mansanas ay may mababang glycemic load. Hindi lang ito tungkol sa kabuang tamis ng prutas, kundi kung paano ito tinatanggap ng katawan. Ayon sa Harvard Medical School, ang mansanas ay kabilang sa mga smart carb dahil sa kakayahan nitong kontrolin ang blood glucose kahit sa maliit na serving. Sa isang medium-size na mansanas, may humigit kumulang 4 na gramo ng fiber kasama ang vitamina C at ilang polyphenols na anti-inflammatory rin. Pero hindi ibig sabihin ay basta-basta na lang kainin ang mansanas. Ang sikreto ay nasa tamang kombinasyon. Ayon sa ilang doktor, ang pagkain ng mansanas na may kasamang healthy fat o protina, tulad ng isang kutsarang peanut butter o kaunting keso, ay lalong nagpapabagal sa pagtaas ng blood sugar. Kaya't si Ma'am Leticia, tuwing 3:00 ng hapon, ay may merienda plate na may mansanas at peanut butter. Hindi lang ito masarap, nakakatulong din sa kanyang focus habang nagtuturo. May isa ring aspeto ang mansanas na kadalasang nakakalimutan. Ito'y nagbibigay ng chewing resistance. Para sa mga matatanda, mahalaga ito dahil nakakatulong ito sa panga at sa stimulasyon ng laway, na siyang tumutulong din sa digestion. Kung ikukumpara sa ibang malalambot na pagkain, ang mansanas ay hindi lang pampalusog, kundi pati pang ensayo sa chewing muscles. At sa mga panahong nakakaramdam si Ma'am Leticia ng lungkot, may dala rin itong aliw. Simpleng hiwa lang ng mansanas, may konting cinnamon, tapos tahimik akong nauupo sa may bintana habang nagbabasa, aniya. Sa ganitong mga sandali, hindi lang katawan ang napapangalagaan, pati ang damdamin. Kaya kung ikaw ay senior na nais balansehin ang blood sugar pero ayaw mong isakripisyo ang merienda, subukan mo ang mansanas. Tahimik lang ito sa mesa, pero sa loob ng katawan mo, lumalaban, nagtuturo at tumutulong sa'yo araw-araw. 4 na peras, kalaban ng sugar, kaibigan ng kidney. Kapag narinig ang salitang peras, madalas ay hindi ito ang unang prutas na naiisip ng mga tao para sa kalusugan. Pero para sa mga senior na may diabetes o problema sa bato, ang peras ay isang lihim na sundalo.
Hindi ito palaban sa itsura, pero sa loob ng katawan, gumagalaw ito sa tahimik at epektibong paraan. Ang peras ay may natural na sorbitol, isang uri ng natural sugar alcohol na hindi nagpapataas ng blood glucose sa bilis ng regular na asukal. Dahil dito, madalas itong nire-rekomenda ng mga dietitian sa mga taong may insulin resistance o prediabetes. Mas mababa rin ang glycemic index nito kumpara sa ibang prutas, kaya't hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ayon sa American Diabetes Association, ang peras ay mataas sa fiber, lalo na sa insoluble fiber, na tumutulong sa regular na pagdumi. Isang karaniwang problema sa mga seniors. Ang regular na pagdumi ay hindi lang para sa ginhawa. Nakakatulong din ito sa pag-alis ng sobrang asukal at cholesterol sa katawan. Bukod dito, ang peras ay may taglay na potassium na tumutulong sa blood pressure regulation na mahalaga para sa kidney health. Sa usapin naman ng hydration, panalo rin ang peras. Binubuo ito ng halos 84% tubig. Kaya kung isa kang senior na hirap uminom ng sapat na tubig kada araw, ang pagkain ng peras ay isa ng masarap at natural na paraan para makatulong sa hydration ng katawan. Bukod pa rito, ang mataas nitong antioxidant content, gaya ng flavonoids at vitamin C, ay nagbibigay proteksyon sa mga cells ng katawan laban sa oxidative stress na posibleng magpalala ng diabetes at mga komplikasyon nito. Ang isang medium-sized na peras ay may taglay na halos 6 na gramo ng fiber na higit pa sa iba pang karaniwang prutas. Dahil dito, nakatutulong ito hindi lang sa panunaw, kundi pati sa mas mabagal na pag-release ng sugar sa dugo. Para sa mga seniors na sensitibo sa blood sugar spike, ito ay malaking benepisyo. Paalala lamang, piliin ang hinog pero firm na peras. Ang overripe na peras ay maaaring tumaas ang sugar concentration. Pwede mo itong gawing bahagi ng almusal, isama sa oatmeal, gawing palaman sa tinapay na whole grain, o kainin ng direkta bago magmerienda. Tandaan, simple lang pero epektibo. Isa pa sa madalas kaligtaan, ang balat ng peras. Doon matatagpuan ang malaking bahagi ng fiber at antioxidants. Kaya kung maaari, huwag mo itong balatan. Hugasan lang ng maigi at kainin kasama ang balat para mas kumpleto ang benepisyo. Ngayong alam mo na kung gaano kalakas ang peras sa likod ng tahimik nitong anyo, baka oras na rin para tingnan mo ang sariling prutas sa mesa. May prutas ka ba na matagal mo nang hindi binibigyang pansin? Pero baka siya pala ang susi sa lakas mo ngayon. Ibahagi mo rin kung anong prutas ang pinaka-pinapaboran mo sa pang-araw-araw. Baka makahanap ka ng kapwa senior na may parehong estilo ng pagkain at doon nagsisimula ang bagong inspirasyon. 5 granada, prutas na mukhang alahas pero mas mahalaga pa sa ginto. Ang granada o pomegranate ay isa sa pinakakakaibang prutas sa mundo. Mapula, butil-butil at parang maliit na kahon ng mga alahas sa bawat kagat. Pero para sa mga senior na may diabetes, ang tunay na yaman nito ay hindi lang nasa itsura, kundi sa taglay nitong nutrisyon. Unang-una, mataas ang granada sa antioxidants, partikular ang punicalagins at anthocyanins. Ayon sa mga pag-aaral, ang punicalagins ay may malakas na epekto sa pagprotekta sa pancreas at sa mga blood vessels laban sa oxidative stress, isang kondisyon na lumalala sa mga taong may type 2 diabetes. Sa madaling salita, tinutulungan nitong pigilan ang unti-unting pagkasira ng organs na dulot ng sobrang blood sugar. Hindi lang yon. May taglay ding polyphenols ang granada na nakatutulong sa pagpapababa ng insulin resistance. Ibig sabihin, mas gumaganda ang kakayahan ng katawan na gamitin ang insulin ng maayos, isang napakahalagang aspeto para sa mga senior na hirap ng kontrolin ang kanilang sugar. Ayon sa Journal of Nutritional Biochemistry, ang regular na pag-inom ng fresh pomegranate juice sa loob ng 2 linggo ay nagpapakita ng pagbaba sa fasting blood sugar levels. Ngunit dapat tandaan, hindi lahat ng juice ay pare-pareho. Iwasan ang bottled o sweetened pomegranate juice sa supermarket.
Ang natural na katas ng granada nang walang halong asukal ang tunay na makakatulong. Bukod sa sugar control, may bonus pa ito para sa puso. Ang granada ay may natural na anti-inflammatory at blood pressure lowering properties. Para sa mga senior na may comorbidities tulad ng high blood pressure at high cholesterol, isa itong prutas na tumutulong sa kabuuang kalusugan, hindi lang sa diabetes. Pero paano ba ito kainin? Maraming seniors ang iniiwasan ng granada dahil sa butil nito. Pero kung ito ay pipigain sa katas o ihalo sa yogurt, salad o oatmeal, mas nagiging accessible ito. Ang bawat kutsara ng butil ng granada ay may tamang balanse ng sweetness at acidity na hindi nagpapabigat sa pancreas. At tandaan, kahit may natural na tamis, ang granada ay may low glycemic index, kaya hindi ito nagpapabilis ng blood sugar spike. Isa pang hindi alam ng karamihan, ang granada ay may positibong epekto rin sa kidney function. Ayon sa National Kidney Foundation, ang potassium at antioxidants ng granada ay tumutulong sa pag-regulate ng fluid balance sa katawan. Kung ikaw ay senior na may early stage kidney issues kasabay ng diabetes, ito ay isang prutas na pwedeng i-integrate sa tamang dami. Ngayon, kung hindi ka pa sanay sa lasa ng granada, subukan mong ilagay muna ito sa maliit na bahagi ng iyong almusal o kaya ihalo bilang topping sa ginisang gulay o kahit sa fish fillet. Hindi lang ito pang dessert, kundi pang araw-araw na kasama sa balanced meal. At ikaw, nasubukan mo na ba ang granada sa iyong senior diet? Kung oo, paano mo ito sinama sa iyong pagkain? Mag-iwan ka ng kwento o tip sa baba dahil minsan ang simpleng payo mo maaaring maging ginto sa buhay ng iba. Bonus prutas para sa mga ayaw ng matamis. Pero gusto pa ring malakas. Hindi lahat ng senior ay mahilig sa matatamis. Sa katunayan, marami ang kusang iniiwasan ang matamis dahil sa takot sa diabetes, tooth decay o simpleng pagkasuya. Pero ang tanong, may prutas bang hindi matamis pero kasing lakas ng iba pagdating sa kalusugan? Ang sagot, oo, at ito ang abukado. Ang abukado ay isang di-karaniwang prutas. Imbes na natural na asukal, ang laman nito ay puno ng healthy fats. Partikular ang monounsaturated fats na tinutulungan ang katawan sa dalawang napakahalagang bagay, blood sugar regulation at cholesterol control. Para sa mga senior na may diabetes, ito ay isang napakagandang balanse. Wala itong asukal pero may taglay na sustansyang nagpapabagal sa pag-absorb ng sugar mula sa ibang pagkain. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Nutrition, ang mga taong kumakain ng abukado ng regular ay may mas mababang blood sugar spike pagkatapos kumain. Hindi lang ito dahil mababa ang glycemic index ng abukado, kundi dahil ito rin ay may taglay na soluble fiber na bumabalot sa glucose at pinapabagal ang pagdaloy nito sa dugo. Bukod pa rito, ang abukado ay may potasyo at magnesyo, dalawang mineral na mahalaga sa mga senior na may problema sa blood pressure. Sa totoo lang, mas mataas ang potasyo ng abukado kaysa sa saging. Kaya kung mataas ang presyon mo at ayaw mong tumaas pa ang risk ng stroke o kidney damage, mainam na isama ang abukado sa iyong weekly meal plan. May isa pang benepisyo na kadalasang hindi napapansin. Ang lutein at zeaxanthin, content ng abukado, ay tumutulong sa paningin. Para sa mga senior na unti-unti nang nahihirapang makita sa dilim o madaling mapagod ang mata sa pagbabasa, ang regular na pagkain ng abukado ay isang simpleng hakbang patungo sa mas malinaw na paningin. Pero paano ba ito isinasama sa pagkain kung hindi ka mahilig sa lasa nito? Pwedeng gawing spread sa tinapay imbes na margarine o mantikilya. Pwede rin itong isama sa itlog, ihalo sa sinangag o gawing guilt-free dessert kung isasama sa kakanggata at chia seeds. Mahalaga ring tandaan, hindi kailangan marami. Kahit kalahating abukado kada araw ay sapat na para sa magandang epekto. At kung hindi ka fan ng texture, subukan mo itong ihalo sa soup o mashed sa ibabaw ng ulam.
Sa mga kagaya mong matalino sa pagpili ng pagkain, minsan ang hindi matamis, siya pang nagbibigay ng pinakamatamis na resulta sa kalusugan. Kaya kung ikaw ay senior na iniiwasan ng dessert, baka panahon na para kilalanin ang abukado bilang bagong kaibigan sa hapag. Bonus prutas number 2, mansanas, matamis, pero hindi nakakatakot. Para sa mga senior na naghahanap ng matamis pero ligtas na prutas, walang tatalo sa mansanas. Simple man sa paningin, ang mansanas ay isang prutas na siksik sa benepisyo lalo na para sa may diabetes at mataas ang kolesterol. Isa ito sa iilang matamis na prutas na may low glycemic index, kaya hindi ito nagpapabilis ng pagtaas ng blood sugar. Ang sikreto ng mansanas ay nasa taglay nitong soluble fiber, partikular ang pectin. Kapag kinain ng mansanas, ang pectin ay tumutulong sa pagsipsip ng asukal mula sa ibang pagkain. Kaya kung ikaw ay kumakain ng kanin, tinapay o kahit prito, ang mansanas bilang panghimagas ay pwedeng maging natural sugar controller. Ayon sa isang artikulo sa Harvard Health Publishing, ang regular na pagkain ng mansanas ay konektado sa mas mababang risk ng type 2 diabetes. Bukod pa rito, may polyphenols ang balat ng mansanas na may anti-inflammatory at antioxidant effects na mahalaga sa mga senior para labanan ang oxidative stress na nagdudulot ng aging at komplikasyon. Kung worried ka sa asukal nito, narito ang mahalagang detalye. Ang natural na sugar ng mansanas ay may kaakibat na fiber at tubig na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya hindi ito tulad ng soft drinks o candy na bigla ang nagpapataas ng sugar levels. Sa katunayan, isang maliit na mansanas kada araw ay sapat na para sa benepisyo at hindi kailangang iwasan. Bukod sa blood sugar, ang mansanas ay may epekto rin sa gut health. Ang fiber nito ay nagsisilbing prebiotic na nagpapakain sa good bacteria sa bituka. At kapag malusog ang bituka, mas malakas ang immune system, mas maayos ang pagtulog, at mas magaan ang pakiramdam. Pwedeng kainin ang mansanas bilang snack, isama sa salad, o gawing fruit topping sa oatmeal. Pero tandaan, huwag balatan. Ang balat ng mansanas ang may pinakamaraming polyphenols. Hugasan lang ito ng maigi at kung maaari, piliin ang organic o lokal na variety. Kaya kung matamis ang gusto mo, pero takot ka sa epekto sa katawan, ang mansanas ang sagot. Isa itong simpleng prutas na hindi nagmamayabang, pero palihim na tumutulong sa katawan araw-araw. Malusog na hinaharap depende sa iyong hapagkainan. Ngayong nalaman mo na ang mga prutas na hindi lang masarap kundi may kapangyarihang kontrolin ang blood sugar, protektahan ang kidney at palakasin ang katawan, nasa kamay mo na ang susunod na hakbang. Ang katawan mo ay parang taniman. Kung anong itanim mo araw-araw, iyon ang aanihin mo sa mga darating na taon. At sa edad natin ngayon, bawat kagat, bawat pagpili ay may epekto sa ginhawa ng ating tuhod, linaw ng paningin at tibok ng puso. Sa video na ito, tinalakay natin ang 5 pangunahing prutas: strawberry, ubas, mansanas, peras at granada. At may bonus ka pa, abukado para sa hindi mahilig sa matamis at isa pang mansanas para sa mga naghahanap ng ligtas na tamis. Hindi mo kailangang kainin lahat araw-araw, pero kahit isa lang sa mga ito ang gawing parte ng iyong lingguhang diet, malaki na ang maitutulong sa kalusugan mo. Isipin mong parang kasama mo kami sa hapagkainan mo ngayon. Gusto naming mapabuti ang kalusugan mo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Kaya bago matapos ang video, may munting pakiusap kami. Kung may natutunan ka rito, i-comment mo ang prutas na sa tingin mo ay pinakaakma sa kondisyon mo ngayon. Baka ang sagot mo makatulong rin sa iba. At kung gusto mong makasama pa kami sa mga susunod na kwento ng lakas at lunas, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Ito ang tahanan ng mga Pilipinong seniors na ayaw tumigil sa pag-aalaga ng sarili. At kung may kaibigan kang nangangailangan ng gabay, i-share mo rin ito sa kanya. Dahil sa Gintong Edad, ang bawat kaalaman ay may kakambal na pag-asa,